Isang magandang araw sa ating lahat ngayong adlaw sa tibok kalibutan. Kung nasaan man tayo ngayon, ingat-ingat po tayo at diretso na tayo sa video. Wala nang intro-intro. Nung nakaraang video natin ay nakita natin ang bahagi ng San Fernando, Pampanga hanggang sa may Angeles Station. Nakikita natin kung hanggang saan parte sa area ang mayroong mga construction. At sa pagkakataong ito, dito na naman tayo papunta sa South. At ang babaybayin naman natin ay ang magmula dito sa may San Fernando Station hanggang sa may Apalit Station. Dahil itong dalawang istasyon na to ay ito yung ikalawa na mayroong malayo ang agwat sa dalawang istasyon. Nasa higit 12 kilometers ang distansya nitong dalawang istasyon na ito. Ang Apalit Station hanggang dito sa may San Fernando Station. At sisimulan natin dito sa may San Fernando Station kung sa kasalukuyan ay patuloy silang gumagawa at dito sila ngayon nakapokus dito sa may ginagawa nilang portal column. At nasimulan na rin nilang ginagawa itong pangalawang portal column. Mayroon na silang nalalagay na mga scaffolding or mga patungan. Dahil dito sa may San Fernando Station, magkakaroon ito ng 4 na release, 3 bayadak. At dito sa parting ito, dito yung tatawid na ito sa may Capitol Boulevard at padireksyon na ito papunta ng San Pedro. At yan makikita natin dito sa unahan, tatawid ang release ng tren dito sa may isang maliit na ilog at sa may bahagi po ito ng Barangay Santa Lucia, San Fernando, Pampanga. At dito makikita natin na wala pang mga paghukay sa bandang ito, wala pang mga bakod sa parting ito pero malinis na itong right of way dito. At makita nga natin dito sa bahaging ito ay mayroon ng mga markings yung ibang mga bakod o pader dito. Makita natin dito sa bawat gilid nitong alignment ng row ng ECR ay mayroon pa ring mga puno. Dahil malalaman natin kung magkakaroon ito ng mga construction dito ay tatanggalin nila yung mga puno na yan dahil nasa loob na ng PNR row po yan. Ito papadireksyon na po itong makikita natin dito na street din ang magiging release ng train dito sa bahaging ito. At makikita nga natin sa unahan, pinakadulo ay yan na po yung sa may bahagi ng Santo Tomas kung saan ay mayroon na silang natatapos na bayadak. At pero bago yan, dito muna tayo sa may bahagi ng San Pedro kung saan ay mayroon na rin silang nagagawang mga poste dito. Matagal na nilang natapos itong mga poste na to, so nag-aantay lang ito kung kailan malagyan nila ng gantry. At kung nakaraang video din natin, nakikita din natin dito na sinisimula na nilang pagbuo ang mga gantry doon sa kanilang casting yard. Sana napapansin ko doon mukhang 3 gantry yung binubuo nila doon. At dito makikita nga natin dito na itong mga poste dahil matagal na nga to, mayroon ng mga halaman na tumutubo. Makikita na natin na wala nang mga sasakyan pumapasok dito dahil tinutubuan na nga itong mga dahil tapos na nga yung mga poste, mag-aantay na lang ito ng bayadak. At dito ang bahaging ito, dito tatawid din ito sa may San Pedro Road. Itong San Pedro Road, kukonekta na po ito doon sa may MacArthur Highway sa may kaliwang bahagi dito sa direksyon natin. Mula dito sa may San Pedro Road, bakante pa ito, wala pang construction na nagaganap hanggang dito na ito kung saan sila nagsisimula na ng pagbuo ng bayadak. At dito sa CP Into, ito pa lang yung unang bayadak area na may bayadak na natatapos dito sa may CP Into. Nakailang span din ang bayadak na natatapos nila. At yun na nga, dito po ito sa may bahagi kung saan ay location ng lumang Santo Tomas train station, PNR Santo Tomas train station. At makikita nga natin dito ang natitira sa lumang istasyon. Yan, station. At dito makikita nga natin na nandito na yung gantry nila. Naka-standby lang ito. Dahil wala pa nga mga poste, yung ilang poste pa ang kulang dyan para makadiretso na naman yan dito sa kabilang bahagi nitong area. So dito tumatawid na tayo sa kabila at yung makikita nga natin dito na ito po yung bahagi na wala pang mga poste. Nasa ilang poste din ang kulang dyan
bago sila makarating naman dito kung saan ay nagsisimula naman uli ang paglalagay nila ng mga poste. At ditong bahagi ito magkakaroon din dito sila ng substation, at yun na makikita natin na mayroon na mga vertical rebars para sa substation na gagawin nila sa parting ito. At yan na. So ditong bahaging ito ay natatapos na nila ang mga poste, at kailangan na lang dito ay yung gantry, at nandito na rin yung mga nakalatag na nila na mga segment box girder na nanggagaling sa kanilang casting yard doon sa may bahagi ng sindalan, dahil doon nga sa sindalan yung sa kanilang casting yard ay puno na nga doon ng mga natatapos nilang mga segment box girder. Kaya dinadala na nila dito sa construction area, at yung iba pa nga ay nakikita natin doon sa may bahagi ng kalulot. So dito wala na tayo gaanong makikita na gumagawa dito dahil natatapos na nga nila ang mga poste dito. So sunod na lang nating aabangan kung kailan nila maiakyat itong mga box girder. Maiakyat at maidikit-dikit itong mga SB box girders na nandito nakalatag na. Naka-ready na. Nag-aantay na lang ito ng gantry. So dito ang parte nito ay makikita natin na mabilis lang ang trabaho nila dito dahil itong kahabaan na to ay aquaculture area nga ito. So ibig sabihin walang mga kabahayan. Dahil nadidili lang naman ang construction dito, ang pag-acquire ng right of way pag may mga kabahayan na natatamaan. At dito yan, makikita natin dito na ito na yung ginagawa nila na poste para sa cantilever bridge dahil mayroon yang tumatawid nga itong release na ito dito sa may ilog na ito. At yan, sinisimula na nila ang pagkakast ng segment para sa cantilever bridge, at sa kabilang poste naman ay mayroon na rin silang nailagay na mga forma. At dito tuloy-tuloy na ang mga poste sa bahaging ito, at kung makikita natin ditong banda ay ditong bahaging ito ay magtatagpo itong dalawang contractor, ang CP-IN1 at ang CP-IN2. Ngayon dito naman tayo sa kabila sa may bahagi na ito ng Minalin at sa area na ito ng CP-IN1, at makikita nga natin dito na ongoing din ang pag-ano nila dito ng para sa mga bore pile. Dahil dito ang area nga ito dahil nga matubig, maraming mga bore pile nilalagay nila sa bawat poste. Kaya yun muna ang maunang ginagawa nila, at ditong bahaging ito ay ongoing na ang pagbubuo nila sa mga poste. Yung iba at ang parting ito ay natatapos na nga ang mga poste. Dahil ditong bahaging ito ay walang problema sa mga nakatira, walang mga residente, mabilis tuloy-tuloy lang ang trabaho nila. Nagiging obstruction lang nila dito pag umulan. Kung nakita nga natin dito na ang parting ito ay bahang-baha na. So dito aabangan na lang natin yung mabubuo nila na viaduct. At dito na nga ito, at itong bahaging ito ay makita natin na tapos na nga itong nalagyan na nila ng viaduct dito. So ito po yung gantry number 2 ng CP-IN1, at papunta naman ito sa direction na ng isa pang gantry, ang gantry number 1 na nanggagaling naman sa may bahagi ng Barangay Sulipan. At dito makikita nga natin yung mga poste dito, at itong nabakanting mga poste na to ay ito po yung lalagyan ng viaduct sa gantry number 1. Kung baga ang gantry number 1 hanggang dito lang. At ito nga yung natatapos ng viaduct ng gantry number 1 na nanggagaling na dito sa may area kung saan ang area ng gagawing Apalit Station. At dito makikita nga natin na natatapos na itong bahaging ito. At itong area na ito ay dito tatayo yung Apalit Station. At makita nga natin dito na andito na yung mga bakal na gagamitin nila, magiging poste ng istasyon, dahil dito sa Apalit Station mga bakal nga ang ginagamit dito, hindi ito concrete na station. So mga bakal ang ginagamit nila dito, kaya makita natin dito nagsisimula na rin sila ng pagbubuo na ng istasyon dito. Ayan, nilalagay na nila yung mga poste na bakal dito.
So dito makikita nga natin yung naglalagihang mga bakal na ginagamit nila para buuhin itong estasyon ng Apalit Station. At mayroon na rin silang ginagawa dito na dalawang para sa substation at ng battery post. Ayan. Halos nabubuo na nila yung dalawang struktura para sa Life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human.